Para po sa ngayong hapon, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Romans chapter 1. Romans chapter 1 verses 1 to 5. But i-include na po natin yung verse 6 sa atin pong basahin. Verse 1, Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God, which he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures, concerning his Son, who was descended from David according to the flesh, and was declared to be the Son of God in power, according to the Spirit of holiness, by his resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord, through whom we have received grace and apostleship to bring about the obedience of faith for the sake of his name among all the nations, including you who are called to belong to Jesus Christ. So sinama ko na po ang verse 6 at salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos, kami ulit ay nasa inyong harapan. Kami po ay humihingi ulit ng panibagong tulong mula sa banal na Espiritu na buksan niyo po ang aming mga puso at isipan to receive ang mensahe na aming pong maririnig ngayong hapon. Lord, help us. Give us strength to listen. Alisin niyo po, Panginoon, yung mga hindrances. O Lord, at convict us, challenge us, Panginoon, sa aming mapapakinggan about submission to Christ, about the Lord Jesus' kingship. Lord, mag-produce po nawa ang aming matututunan ngayong hapon ng higit pa na lalim sa paglakad sa Christian life. Lord, hindi po namin kaya ito. We cannot produce this kind of effect sa aming mga buhay. Only you, O God, can produce this in us. Lord, even sa kahinaan, Panginoon, ng message na ito at ng inyong mga ngaral, Lord, we ask na kayo po yung kumilos, kayo ang maiangat, Panginoon. Salamat po. Guide us and bless us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, year 2026 na po, sa mga hindi pa nakakaalam. And panahon na naman ng panibagong simula para sa atin. At isa sa madalas na panibago tuwing January ay ang paghahanap ng bagong trabaho. Malamang tayo o yung mga iba nating kakilala, inantay lang yung Christmas bonus. Then pagdating ng January, naka-ready na ang resignation letters. At dadaanan naman sila sa paghahanap ng mga sa job posting sites, ng mga openings. At isa sa mga, kung nakapag-try na kayo ng ganun, ang isa sa mga hinahanap ay employers, mga detalye ng employers, ano ba yung business nila, ilan sila sa kumpanya, saan sila located, pero higit sa lahat, ang tinitingnan ng mga bagong aplikante ay ano ba yung role? Ano ba yung role na gagampanan nila doon sa kanilang nais pasukan? So kung ganito po sa secular work, ay ganito rin naman ang makikita natin pagdating sa ministry ng church. Na kung sa secular work ay may specific roles or may kaakibat na specific goal or purposes, same sa church. So, quick context lamang po sa Romans ulit. Just a reminder. Natapos na po si Pablo sa kanyang ministry sa East, sa Silangan. At magsisimula naman siya, nagnanais na siyang magsimula sa kanluran, specifically sa Spain. Alam po natin, hindi si Pablo ang nagsimula ng church dito sa Rome. Pero alam natin na nais niyang daanan yung church ng Rome at bisitahin ang mga mananampalataya doon. Pero bago niya magawa
yung kanyang ipinaplano, ay kailangan niyo munang dalhin ang financial help na kanyang nalikom papunta sa Jerusalem Church. Because alam natin, ang Jerusalem Church ay maraming mananampalataya na nangangailangan ng salapi. At ito na nga, bago siya tumuloy sa kanyang plano, bago siya dumaan sa Church of Rome, ay siya muna ay sumulat sa iglesia. Pero bakit siya sumulat? Ano ang reason ni Pablo? Bakit siya sumulat in the first place sa Church of Rome? Maraming commentators na nagsasabi na ito raw ay sulat, unang-una, para hingin yung approval or yung kanilang suporta para sa pinaplanong church mission ni Paul. Pangalawa, may nagsasabi na para daw bigyan ng solusyon yung mga namumuong tension between the Jews and the Gentiles regarding sa mga specific practices. Pangatlo, ina-address naman daw ni Paul yung misconceptions, especially ng mga tao about sa kanyang tinuturong gospel. Alam natin yan sa Romans chapter 6 na ina-assume ng iba na siya ay nagtuturo ng antinomianism. At but hindi natin alam exactly ano ba yung reason ni Paul bakit niya sinulat. But we can all see yung mga points na yun dun sa letter. But hindi natin maikakaila, if you read the whole book of Romans, hindi natin maikakaila that yung buong libro na yun, makikita natin that Paul is very mission-oriented. Mission-oriented si Pablo. Siya na rin naman nagsabi sa verse 13 ng chapter 1 na sabi niya dito, I do not want you to be unaware, brothers, that I have often intended to come to you in order that I may reap some harvest among you as well as among the rest of the Gentiles. I am under obligation both to Greeks and to barbarians, both to the wise and to the foolish. So I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome. So, makita natin that sa puso ni Paul talagang siya ay mission-oriented about sa gospel. So at ang kanyang pagiging mission-oriented ay makikita agad sa umpisa pa lang ng kanyang liham. So sa verse 1, nagpakilala agad siya na alagad ni Kristo. At siya ay tinawag na apostol. In-establish na niya ang kanyang authority bilang lingkod ng Panginoon. Pangalawa, sinabi niya na rin ang kanyang ministry tungkol sa gospel. Yun agad ng kanyang bungad. At in-explain niya na ang ebanghelyo ay from the Old Testament, hindi ito bagong doktrina, pero ito ay galing sa Old Testament. At ang mensahe o nilalaman ng ebanghelyo ay sino? Si Kristo. Ngayon, ang gusto ko pong i-focus natin ay yung mga sumunod na verses. Verses 4 hanggang 5. Ang kanyang pagiging mission-oriented ni Paul ay dahil siya ay inappoint or itinalaga. Una siya ay inappoint na maging apostol. At ang nag-appoint sa kanya ay si Jesus na Panginoon. So hindi tao or hindi lang tao ang nag-appoint kay Paul, hindi lang church, but the head of the church. Yun ang sinabi sa verse 4. At ang appointment o ministry ni Paul ay may kaakibat na purpose. Ano ang purpose ng ministry ni Paul? Sinabi dyan sa verse 5, through whom we have received grace and apostleship. This is the purpose, to bring about the obedience of faith for the sake of His name among all the nations. Na ang mga tao sa lahat ng bansa ay magkaroon ng tunay na pagsunod kay Kristo na nanggagaling sa tunay na pananampalataya dahil siya ay Panginoon. Yun ang goal or purpose ng ministry ni Paul. Brethren, gaya ng mga employers na naghahanap ng mga bagong employee, may purpose, may goal sa kumpanya para sa mga mapipiling aplikante. They don't select people because wala lang. They select because there is a need, there is a goal, there is
something to achieve. At gayon din kila Pablo, gayon din sa mga apostles before. At gayon din, as a continuation ng work nila, the church ay may ganoon ding mission. We continue the mission. May intended outcome ang ministry ng church. At ano po ang purpose na yun? Nabanggitan natin kanina. Kung isa-summarize natin based sa verse 4 and 5, ito ay ang pagpapasailalim ng mga bansa sa paghahari ni Kristo. That is the goal of church missions. Kaya ang atin pong mensahe ngayong hapon ay ito. Submission to Christ's kingship is the goal of church missions. Submission to Christ's kingship is the goal of church missions. Ang pagpapasailalim sa paghahari ni Kristo ay ang layunin ng misyon ng iglesia. So I hope that's clear, brethren. Diyan iikot yung ating sermon. And we have two points lang ngayong hapon. Una, Christ's lordship in the Bible, proven. We will prove ano ba yung sinasabi ng Biblia sa lordship ni Christ. At pangalawa, the church's mission elaborated. I-explain natin ano ba exactly ang mission ng church. So para po sa ating point number 1, siyempre, bago tayo mapunta sa kung ano ang misyon ng iglesia, pansin muna natin kung sino ang nagbigay ng misyon. Sino ang author ng misyon. Verse 4 says na ang misyon ay galing kay Jesus. And sa verse 5, we read na ang misyon ay, sabi sa ESV translation, for the sake, sabi sa HCSB, on behalf, sabi sa Tagalog, alang-alang, kay Jesus. So ang misyon ay alang-alang kay Jesus or for the sake of Christ. So we first see here, brethren, na si Jesus ay central sa misyon ng iglesia. No? Ang misyon ng iglesia ay hindi hiwalay sa kung sino si Kristo. The mission is from Christ and the mission is for the sake of Christ. Nakikita natin yung connection na yon. But in doing this, sa pag-elaborate dyan ni Paul, this assumes na si Kristo ay may supreme authority. Nakikita ba natin yun? This assumes na si Kristo ay may supreme authority. Siya ay may high status. Siya ay may right to give the mission. And indeed, this is the case. Indeed, this is the case that Christ has the supreme authority. That is why He gave the mission. And evident ito kasi in-address ni Pablo si Jesus with the title of Lord. Sabi niya sa verse 4, Jesus Christ our Lord. So dito pa lang in-establish na ni Pablo na ang nagbigay ng misyon at ang misyon ay para sa Panginoon. Yun ang nais nating makita dito. Kaya dahil ang misyon ng iglesia ay nakabase sa paghahari ng Panginoon, alamin muna natin ano ba yung sinasabi ng Bible sa paghahari ni Kristo. Ito ay para magkaroon tayo ng firm conviction. Firm convictions about sa lordship or kingship ni Christ. I think that is the problem. That is kaya tayo ay malamig din sa missions because we don't clearly see yung kingship ni Christ over us. Okay. So, is Christ Lord? Is Christ Lord? Yes. Unang-una, sa pagiging Diyos, palamang niya, second person of the Trinity, siya ay nagkahari na, umpisa pa lang. That is clear from the Old Testament. Sabi sa Psalms 103:19, the Lord established His throne in the heavens, and His kingdom rules over all. The Lord established His throne in the heavens, and His kingdom rules over all. So Jesus, as the second person of the Trinity, as God, yes, He rules the whole universe. So yes, bilang Diyos, si Jesus ay Panginoon. Simula pa nung una. So let us be firm about that. Okay? Yung phrase na Jesus is Lord, hindi lang siya religion. That is a Christian truth.
Minsan nagiging cliche na yung phrase na yon, Jesus is Lord. But no, that is a biblical truth. Now, how about yung pagiging parehong Diyos at tao ni Kristo? We know as a second person of the Trinity, He is God, He rules, He is sovereign over all. But how about sa kanyang pagiging Messiah? Actually, the Old Testament prophesied then that the Messiah will reign in the future. Sabi sa 2 Samuel, kung alam niyo yung context ng 2 Samuel, chapter 7, si David, sabi niya, hindi, nakatira ako sa magandang tahanan, pero ang Diyos ay wala. Hindi siya nakatira sa kung saan ako nakatira. So yun ang nais niya, nagawa ng bahay ang Panginoon. Pero sinabi ng Panginoon sa kanya, hindi ikaw ang gagawa ng bahay para sa akin dahil ang kamay mo ay nabahira ng dugo. At doon na sinabi ng Diyos yung kanyang promise na ang offspring ni David ang siyang gagawa ng bahay ng Diyos. But somehow itong promise na to naging spiritual. Naging spiritual yung promise ng Panginoon kay David. Sinabi niya sa verse 12 ng chapter 7 ng 2 Samuel. When your days are fulfilled and you lie down with your fathers, I will raise up your offspring after you, who shall come from your body, and I will establish his kingdom. Verse 13, He shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. Naintindihan niyo yung verse na yun? So may specific na offspring, si David, kung saan gagawing walang hanggan at hindi matatapos ang kaharian ng specific offspring. Ayun, so there's a promise. Ngayon, pagdating sa New Testament, kung familiar kayo kay Mary, especially may translasyon nung weekend, mababasa natin sa Luke chapter 1, 31 to 33, may nagpakitang anghel kay Mary at sinabi niya about doon sa ipagbubuntis pa lang ni Mary. Sabi niya, verse 32, He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give to him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. So similar yung 2 Samuel and yung sinabi dito ng angel sa Luke chapter 1. 2 Samuel, may pinangakong offspring na maghari magpakailanman. Then sa Luke 1 ay nakita natin na ginamit ang same phrase. Parehong phrase yung ginamit sa ipagdadala ni Mary. At we know kung sino yung pinagbubuntis ni Mary. It is Jesus Christ, the Lord. So si Christ, yung ipinangako, si Christ ang tinutukoy ng Diyos doon sa 2 Samuel. So doon pa lang sa verse na yun, Christ will reign. And Christ's kingdom will be established forever. Eternal ang magiging kingdom ni Christ. And another example po, I think familiar tayo lahat dito, yung Isaiah 9:6-7, For unto us a child is born. Christmas verse, di ba? Sinabi doon sa verse 6 na He shall be called the Prince of Peace. There is a title. There is a title ng pagiging prince. Tapos sabi sa verse 7, His government and of peace on the throne of David and over His kingdom, there will be no end. So another phrase na inulit, na yung kingdom niya ay hindi matatapos. So, yun yung ipinamis sa Old Testament. Then, pagdating sa New Testament, kay Luke na naman, is na-fulfill itong promise na ito. Kanino pa nagpakita yung angels bago ipanganak si Christ? Sa mga pastol. Hindi sa mga hari, hindi sa mga kung sinong matataas na posisyon ng mga tao, but sa mga pastol. Luke chapter 2 sabi, And the angel said to them, sa mga pastol, Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David
a Savior who is Christ the Lord. So Isaiah chapter 9 and Luke chapter 2, same sila ng sinasabi. That Christ will be born and He will be called Lord. So Christ being God-man, being the Messiah, na-prophesy siya na siya ay maghahari. Okay, so I hope that is clear, brethren. But how about now, kapatid? Naghahari na ba si Kristo? Is Jesus Lord right now? The scripture answers yes. Sinabi ni Jesus mismo sa Matthew 28:18, bago siya mag-ascend sa langit, sabi niya, all authority in heaven and on earth has been given to me. Pag sinabi nating lahat ng authority ay binigay kay Kristo, it involves all. Okay, all authority. Siya ay may dominion na sa lahat. Another example, si Peter sa Acts 2:36, sabi niya, therefore let all the house of Israel know for certain that God has made Him both Lord and Christ. So doon pa lang sa Acts, dineclare na ni Peter, nireveal na niya that Jesus is Lord. So siya ay naghahari na. Jesus is King. So, brethren, from being prophesied doon sa Old Testament, yung kingship and lordship ni Christ ay isa ng present reality. So the question, naghahari na ba si Kristo ngayon? The answer is yes. Yes. Ngayon, kung mapapansin nyo, itong mga verses na nabasa natin, sinasabi na siya ay naging hari after niya ma-resurrect. After niya ma-resurrect. Bakit? Bakit ganun ang mga verses? Bakit ganun ang itinuturo sa atin sa Bible? Kasi, the kingship and lordship of Christ is the reward for His suffering obedience. Yung kanyang pagiging hari ay reward sa kanya. Sinabi sa Hebrews 2:9, but we see Him who for a little while was made lower than the angels, namely Jesus, then this is the important part, crowned with glory and honor because of the suffering of death. So Christ is exalted as King, as Lord, because that is the reward of His suffering obedience. Last example ko dito yung Philippians 8-10. I think familiar na tayo dito na in-exhort ni Paul yung church na to be humble gaya ni Kristo. At ito ang reasoning ni Paul. And being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore, God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the heaven. So Christ humiliated Himself sa incarnation, and because of that, because of His obedience unto death, inexalt siya ng Diyos. Itinaas siya sa lahat. Itinaas sa kanyang pangalan sa lahat ng pangalan para ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. So, brethren, ang paghahari ni Kristo ay ang gantimpala sa kanyang pagsunod dito sa lupa. So, I hope that is clear. No, we assume that Jesus is Lord, but we don't know why. We cannot back it up from the scripture. Now, He is King. But, hanggang saan ang nasasakupan niya? Hanggang saan ang scope ng lordship or kingship ni Christ? Spiritual lang ba? Or involved lahat? What do you think? The scripture answers both. Sa theology, we believe na ang paghahari ni Kristo ay both. He is Lord of the universe and He is Lord also, especially of the church. So that is the scope of Christ's kingship. Christ's kingship over the whole universe, siya ay naghahari sa buong sanglilikha. Dahil ito yung sinabi sa Ephesians 1:19-22 na ipinasailalim na ng Diyos ang lahat ng bagay sa paanan ni Kristo.
If that doesn't mean that yung universal kingship ni Christ, I don't know what that is. Okay? Si Kristo ay naghahari sa lahat, sa buong universe. So ang buong nilikha ay nasa control and dominion ng Panginoong Jesus. And interestingly, yung pamumuno ni Christ, yung kingship ni Christ over the whole universe is for the good of the church. Do you believe that? Romans 8:28, familiar tayo dito. Paul says that all things work for good for those who love God. That is the effect of the lordship of Christ over the universe. Sabi ni Louis Berkhoff na ang kingship ni Christ sa universe ay ang in effect ay ginaguide ng Panginoon ang universe para sa growth, purification, sanctification, and final perfection ng church. So yun yung purpose ng kingship ni Christ sa universe. And also, lastly, yung kingship ni Christ over His people. Yung main focus ng kingship ni Christ ay ang church. Ito yung spiritual na paghahari. Ito ay evident sa mga verses na nagsasabi na si Kristo ay ang ulo ng church. At ang iglesia ay ang katawan ni Kristo. Brethren, si Kristo ang naghahari sa iglesia. At ang hari ng universe, ng sangnilikha, ay siyang ulo ng iglesia. So somehow, yung truth na yon dapat maging comfort din sa church. Because whatever happens doon sa outside the church is may benefit sa church. It is for the growth of the church, for the final perfection of the church. So what's the point of all these Bible verses or passages, brethren? Why go through all these passages? Bakit inisa-isa natin yung mga verses na yon? Ito ay para, simple lang, ito ay para i-establish sa atin na yung katotohanan na si Kristo ay Panginoon na. Siya ay Panginoon. Na siya ang namumuno sa lahat ng mga bagay. Whatever you think, whatever you can think of, Christ is over it. Siya namumuno si Christ dito. Therefore, kung siya ang Panginoon ng lahat, ang natural na response na ay nararapat lamang na mapasailalim lahat na sa kanyang paghahari. If Christ is Lord of all, He is the Lord of Lords, King of Kings, sabi sa Revelation, the natural response ay dapat lahat ay mapailalim sa kanyang paghahari. Yun ang natural response. Sadly, almost lahat ay tinitake for granted yung lordship ni Christ or dinidismiss. No? Na namumuhay tayo as if hindi talaga Panginoon si Kristo. Or may mga iba talaga na namumuhay as if wala talagang Panginoon. Di ba? I live with myself. Sabi ng iba. Pag may achievement, sinasabi nila na I did it my way. Kanta yun, di ba? Ayun. So may kita natin na yung attitude ng mundo is they dismiss yung lordship ni Christ. And may iba naman naniniwala, yes, Jesus is Lord. Oo, Lord siya. But hindi siya Lord ng buhay ko. Lord lamang siya ng church. At hindi ako accountable kay Kristo. Yan ang argument ng mga unbelievers. I don't profess to be a Christian. So bakit ako accountable kay Kristo? Ang accountable lamang kay Kristo, yung mga nagpo-profess na sila ay religious people. Brethren, the truth is, ang neutrality pagdating sa lordship ni Christ ay hindi totoo. Walang neutral side pagdating sa lordship ni Christ. Dalawa lamang po yan. If either you are outside of Christ or you are with Christ. Dalawa lamang. Walang neutral territory na pwede kang gupit na either you are against Him or for Him. Walang ganon.
Kung sa mga earthly kingdom before, may mga territory na neutral sila pagdating sa mga opposing authorities or opposing powers, that they can decide kung magjo-join ba sila sa isang panig o hindi. Pagdating sa kingship ni Christ, walang ganito mga kapatid. Either you are against Christ or for Christ. Yung pagiging neutral mo is actually refusing to bow down sa kingship ni Kristo. Take note, yung pagiging neutral mo sa lordship, hindi mo ina-accept yung lordship ni Christ, you are refusing, you are rebelling against Christ. Ganon ka-exclusive ang lordship ni Christ. Either you are for Him, or you are against Him. At may warning si Kristo mismo about dyan. Sabi sa Luke 19:11-27, are you familiar with the parable of the 10 minas? 10 minas? Sabi ni Kristo doon, but as for these enemies of mine who did not want me to reign over them, bring them here and slaughter them before me. So those people na hindi magpapasakop sa lordship ni Christ, they are considered Christ's enemies. At ano ang gagawin sa enemies ni Christ? They will be slaughtered. They will be slaughtered. So brethren, submission to the kingship of Christ is a serious matter. Submission to the kingship of Christ is a serious matter. How about us mga kapatid? How about us? Let us apply this to ourselves. Alam natin na siya ay Panginoon. We know our Bibles. We know yung confessions natin. We read the Apostles' Creed weekly, almost weekly. We know our theology. But the ultimate test is our practice. We can answer doon sa mga nagtatanong sa atin, is Jesus Lord? But if titingnan ng Lord yung ating mga practice, sama hindi eh. Parang pwedeng sabihin sa atin ng mga tao, your mouth is saying that Jesus is Lord, but your life is saying otherwise. At si Christ na rin nagsabi na not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Do we submit sa kanyang lordship? Do we submit sa kanyang lordship pagdating sa ating mga vocations? How about the use of our time? How about especially ito sa husbands or sa men? How about sa paglilid sa family or sa ating households? I hope we can confidently say or ulitin yung sinabi sa Joshua 24 na as for me and my household, we will serve the Lord. I hope na doon sa mga area ng iyon, na buhay natin na yon, ay makikita, yes, itong household na to, itong employee na to, I can definitely see that his Lord is Christ. Na nakikita yun sa kanyang buhay. Especially ngayon, sa area na to, pagdating sa church, how do we make decisions sa loob ng lokal na iglesia? May mga compromises ba tayo about certain things? Dito mas nararapat, especially na makita yung pagpapasakop natin kay Kristo, mga kapatid. Do we do things na hindi na kalooban ng Panginoong Jesucristo? If He is Lord also of the universe, how about more doon sa church? Hindi ba mas responsible ang church sa kanyang pagsunod sa kanyang Panginoon? Hindi tayo ang Lord ng church. Ang pastor hindi Lord ng church. Ang deacons ay hindi Lord ng church. Ang Lord ng church ay si Kristo, siya ang ulo ng iglesia. So mga kapatid, let us evaluate yung nagdaang taon, 2025. May mga compromises ba tayo? May mga
May mga areas ba tayo sa life natin na hindi talaga natin ipinasakop sa paghahari ng Panginoong Hesukristo? May mga compromises ba tayo sa mga parte ng buhay natin? So let us repent, mga kapatid. I don't know yung life ng bawat isa dito. And siguro nakakaisip tayo ng mga area, no, na kino-convict tayo ng Lord. Let us repent, mga kapatid, and may this year be the start na seryosohin natin sa buhay natin yung paghahari ni Kristo. I assume alam na natin to, no? Ever since na naging mananampalataya tayo, that Jesus is Lord. But the issue is na yung practice natin, no? Alam na natin eh. Tagal na nating alam. But year after year, pag ini-evaluate natin yung natapos na taon, we see na, Lord, hindi ko talaga pinasakop sa paghahari mo yung taon na ito. So I hope makita natin yung mga lapses natin, yung mga sins natin, disobedience natin, and isuko natin sa Panginoon, and let's start to be serious sa paghahari ng Panginoon. Now, we need to be balanced, mga kapatid. When we speak of Christ's Lordship, madalas ang na-emphasize lang natin yung responsibilities natin sa Lord. Tama ba? Yun yung naiisip natin. Kung ano yung duties ko, ano ba yung obligations ko pagdating sa Lord. But we forget that the Lord of the church also has commitments sa atin. Are you familiar with that? Baptist Catechism, question number 29. Sabi, how does Christ execute the office of King? Remember, may tatlong offices si Christ. Prophet, priest, and king. And sabi sa question 29, paano ina-execute ni Christ ang kanyang pagiging hari? The answer is, Christ executes the office of a king in subduing us to himself. Sinasubdue tayo ni Christ sa kanya. In ruling, and defending us, and in restraining and conquering all his and our enemies. Nakita niyo yun? Christ subdued us and is subduing yung ating remaining sins. Tapos Christ leads us or rules us. Christ defends and protects us. And Christ restrains and defeats our enemies. So don't forget that Christ commits himself to us sa church. May commitments siya sa iglesia. So we need to be balanced, mga kapatid. We must be concerned sa ating pagpapasakop kay Kristo, pero let us also remind ourselves na ang Lordship ni Christ ay may kasamang commitments for our good. Ito na ay maging comfort sa church. No? So whatever happens, that is why pag nagpe-pray tayo, no, Lord, thank you kasi ginaguide nyo kami, you sustain us. That is what a king does. Diba? So I hope maging comfort sa atin yan. Huwag tayong maging one-sided pagdating sa Lordship ni Christ. So, maging comfort sa atin na ang Panginoon ng buong sangnilikha ay para sa kabutihan ng kanyang iglesia. Christ's kingship is for the good of the church. Ngayon, nalaman natin, tumagal tayo dun sa point 1. Nalaman natin na yung tunay na naghahari sa mundo at iglesia ay ang Panginoong Jesus. Ngayon, establishing the Lordship or Kingship of Christ, ang natural na aplikasyon ay ang pagpapasakop ng mundo sa kanyang soberanong paghahari. Ito yung misyon ng iglesia. Since Christ is the Lord of all, Lord of lords, therefore the mission of the church is the submission of man to Christ's Lordship. So, i-explain natin yan. So, balik tayo sa passage ni Paul. After niya ipakilala na si Jesus ay Panginoon, tinuro niya na ang kanyang pagiging apostol ay bigay ni Kristo sa kanya para sa isang layunin o purpose. At sinabi yung purpose na yan sa verse 5. Sabi dyan, to bring about the obedience of faith for the sake of His name. Ano yung mission? To bring about the obedience of faith for the sake of His name among all the nations. So merong connection dito, mga kapatid. Ang mission ni Pablo ay related sa status na nagbigay
ng misyon. Since si Jesus ay Panginoon, ang misyon ng iglesia ay magligtas ng tao para magpasakop sa Kanya. I hope you get that connection. So sinabi dyan ni Paul, anong obedience of faith? Actually, sabi ng mga commentators, dalawa yung pwedeng maging ibig sabihin kasi. Either faithful obedience, obedience of the faith, or faithful obedience. Tapos, may isa pa na obedience na nanggagaling sa pananampalataya. Obedience na resulta ng tamang pananampalataya. And I'm leaning doon sa interpretation na yon, no, based dito sa context. So yung ina-achieve ng church or dapat i-achieve ng church ay ang magkaroon yung mga tao ng pagsunod na nag-uumpisa sa puso. No? Before mangyayari syempre sa conversion, pag naligtas ang tao, of course he is subdued by Christ, and magpapatuloy yun, yung obedience na yun. He obeyed the gospel, and after he obeyed the gospel, magpapatuloy yung kanyang obedience throughout all his life, sa kanyang lifetime. Ganun ang ina-achieve ni Apostle Paul. Hindi lang basta makapasok ang tao doon sa gate, no, but pagkapasok sa gate, man will continue to walk in obedience sa Lord. So yun ang desire, yun yung mission ng church, to produce men through the Holy Spirit, ng mga taong magsasubmit sa paghahari ni Kristo. Hindi lang ito intellectual knowledge, okay? Hindi lang ito intellectual knowledge na magkakaroon ng bagong doktrina yung mga tao. At hindi rin ito basta mapabilang ka sa isang religious organization or religious group. But magkaroon talaga ng tunay na obedience. Sinners are saved to obey, and they are created in Christ Jesus to do good works. Yan yung sinasabi sa Ephesians 2. So we are not saved just to be passive. We are saved to do good works na prepare sa atin noong una pa lang. And this is why ang Great Commission sa atin ay ang familiar sa Matthew 28:19-20. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. This is the important part. Teaching them to observe all that I have commanded you. Believers are to preach the gospel, to make disciples who observe the commands of Christ. Ang church ay magdidisipulo ng mga tao na susunod, mag-observe ng mga utos ni Kristo. At sinabi rin ni Apostle Paul dyan, among all the nations. Hindi lang po ito limited sa isang locality. Hindi ito limitado sa isang lugar. Sa Old Testament, ang literal na kaharian ng Diyos ay ang bansang Israel. At ang nasasakupan niya ay ang mga tao na nabibilang sa bansang, ay mga Hudyo. Since the Lordship of Christ is worldwide din ang misyon ng iglesia. So hindi tayo limitado sa isang lugar. So from the Old Testament, limited lang yung sasakupan. But now, yung pagpapasakop sa paghahari ni Kristo ay kailangan ipakalat sa buong mundo. Lahat ng bansa at lahat ng lahi. Sabi sa Mark 16:15, and he said to them, go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. So the church's mission is a worldwide mission. It's a worldwide mission. So what do we learn from this, mga kapatid? No, simple lang. That the church was commissioned at ang goal ay ang submission ng buong sangkatauhan sa paghahari ng Panginoong Hesukristo. Ang misyon ng iglesia ay mangaral at magdisipulo ng mga tao na luluhod sa pangalan at dominion at supreme authority ng hari na si Jesus.
Yan ang misyon ng church. God highly exalted Jesus and bestowed on Him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. I hope magbigay ito ng lalim sa ating ministry. Whatever your ministry is. Or even hindi ka involved sa official ministry ng church. Magbigay ito nawa ng lalim sa efforts mo for the kingdom. Example, children ministries, DVBS, or nangangaral ka lang sa iyong mga anak. You are not preaching, you are not sharing the gospel para maging mabait lang sila. Para mabawasan lang yung sungay ng mga anak mo. Or para mabawasan yung pangil o kung ano man yan. But you are preaching, you are teaching them so that they will be someday, they will also bow down sa Lordship ni Christ. So nakikita nyo? I hope mag-create yun sa atin ng mas malalim na rason sa ministry. You are not just sharing, you are not just preaching, you are not just evangelizing. You have a great goal na yung mga sinasyaran mo ay lumuhod din sa harapan ng Panginoong Jesucristo. Yun ang mission natin bilang iglesia. Yung mga gusto mo mangyari sa mga bata, sa anak mo, no? They are good reasons. Maging mabait sila, tumino sila paglaki. But they are shallow reasons, mga kapatid. They are shallow reasons. The goal is for them to bow down and confess Jesus is Lord. At syempre, sa teaching and preaching, we are not just preaching and teaching to occupy the minds of the congregation with doctrines, but for us to know kung sino ba yung Kristo na kailangang pagsabitan ng church. At nagtuturo tayo, nangangaral tayo to see kung paano ba natin maia-align yung ating mga buhay to serve this King. So, nakita nyo, nakasentro lahat sa Lordship ni Christ. Nakasentro lahat sa Lordship ni Christ. In other words, mga kapatid, ang mission natin bilang iglesia ay maging instrumento. Maging instruments para sa pagpapaangat ng pangalan ng Hari at sa mas malawakang pagpapasakop at pagluhod ng tao sa Kanya. We are calling men to submit to Christ. Yan yung mission ng church. So nawa, magbigay ito ng deeper purpose or reason ba tayo nagmi-ministry. Okay? So I hope this 2026, yung mga plano natin sa buhay, plano natin sa church, is yan yung maging goal natin. So sa ating pagtatapos, marami tayong New Year's resolution. And siguro may napako na kayo dito. Baka may hindi na kayo nasunod. Baka dapat nasa chapter 11 na kayo ng Genesis, pero nasa pa lang kayo? Chapter 2. So, may na-miss ka na 9 days. So, brother, hindi ito to guilt trip yung kayo ha. Hindi ito to guilt trip yung ating mga sarili, but to wake us up. To wake us up, okay? Bilang mananampalataya, siguro nag-evaluate ka naman nung last year, nung year 2025 mo. Siguro may mga nakita kang area talaga na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. May mga compromises ka. Sinabi ni Pastor Joseph last time, nung napanood ko yung preaching niya. Probably may delayed obedience ka. Delayed obedience is disobedience. May mga procrastinations. May mga missed opportunities ka to be involved sa ministries. Missed gospel opportunities. Or overall, baka nakita mo yung sarili mo na you are really passive pagdating sa kingdom ni Christ. Baka you're not really
wala talaga sa goal mo yung kingdom ni Christ nung last 2025. Baka you are just passive na kung ano lang yung maging plano ng church. Sige, ano lang ako, sunod lang ako sa uso. But within yourself, you are not determined. Hindi ka nakatingin doon sa goal na i-advance ang kaharian ng Diyos. Baka nakikita mo yung sarili mo na wala ka talagang concern doon sa kingdom nung last 2025. So I don't want you to wallow in guilt, brethren, but let us remind ourselves na, again, na yung katayuan mo sa Panginoon na hindi nakabase doon sa kung perpekto ka bang nagpasakop doon sa paghahari ni Kristo. Okay? You are still a citizen of God's kingdom even though you are often disobedient. Hindi nakadepende kung ibinibigay mo yung buong oras mo, buong buhay mo sa misyon ng iglesia. No, hindi. Tayo ay nabibilang sa kaharian ng Diyos through Christ. So let us remind ourselves na through Christ pa rin yung ating pagiging nasa kingdom ng Panginoon. Let us all repent, mga kapatid, by the grace of God, na mas maging center at priority natin yung pag-advance ng kaharian. May in our lives, the name of the Lord Jesus Christ be lifted up, be made known, be more evident in us, and may we all more submit to His Lordship and start being an instrument. If you don't see yourself nakagamit-gamit sa kaharian ng Diyos, why not start this year na i-equip mo yung sarili mo for the ministry? Especially men and women. Kung you have kids at home or may younger women kayo na kilala and you are able to teach, i-equip mo yung sarili mo. You don't need to be a theologian, no? But if you are not able, maybe start this year na equip mo yung sarili mo. Start from a book. Diba? We need to start somewhere, mga kapatid. So, and this year, we probably want to advance or progress or move forward sa ating mga career, sa ating mga financial capacities or securities. Diba? Baka yan yung yung mga priority natin sa buhay na this year, dapat ma-promote ako. This year, dapat magkaroon ako ng sasakyan, makabili kami ng lupa, makalipat kami ng bahay, makalipat kami doon sa the best na lugar, which is Antipolo. Sorry, yun totoo eh. More travels, ayan. But as a church, the priority for us should be the advancement of the kingdom. Okay lang ma-delay siguro yung iba nating goals. But wag sana yung advancement ng kingdom. That should be the priority. And lastly, brethren, may this year be spent for Christ and His kingdom. Nawa, spent natin yung taon na ito for Christ's kingdom. So let us pray. Panginoon, salamat po sa reminder sa amin about your lordship, kingship, and yung mission namin as a church. Lord, we admit, alam na namin lahat ng ito dati pa lang, Panginoon. But the problem with us is we are not obedient, Panginoon, sa inyong commission. We are not obedient, O Lord, as your servants. We claim to be your servants, but in our lives, nakikita, Panginoon, yung aming mga lapses, aming mga compromises. Lord, nawa po, maging seryoso kami sa pagiging hari ninyo sa amin. And i-align namin, Panginoon, yung buong taon namin
yung 365 days na meron kami to advance your kingdom. Lord, we have many goals, but the sad truth is, hindi namin priority ang inyong kaharian. Lord, change us. I-open niyo po yung mga mata namin sa importansya ng pagkatawag ninyo. Hindi lamang ito maging mental assent, Panginoon, sa amin, but talagang maging reality sa aming mga buhay. Help us do ministries with this mission in mind. At magbigay ito, Panginoon, ng zeal sa amin to really go out there and proclaim your gospel, to evangelize, to be used to be an instrument so that people will be converted and sila din ay confess that Jesus is Lord. Help us to be that kind of instrument, Panginoon. Useful instruments, Lord. Fruitful instruments. Kabayan niyo po kami. Ito po ay pagbunga sa amin. In Jesus' mighty name we pray. Amen.